Wala pa di umano itong 1 linggo simula na kanyang ipatop overhaul, subalit bigla na lang daw itong Power off. bago naman daw ang mga piyesang ikinabit, subalit hindi daw ito nakatawid ng ilang linggo. Halos 1 linggo lang daw mahigit, di umano ayon sa translator ng may kanya ng motorsiklong ito. Wait lang, repa. Double check ko muna ang iyong motorsiklo. Nang pihit-pihitin ko, halos hindi pumapalag o walang compression ang kanyang makina. Ayan, madali ko lang naiikot. Hindi ko na kailangan ng puwersa na nagbumula sa mukha. At nagsuggest na nga ako na ibalik sa dating gumawa, at least maitama kung meron mang konting lapses ay mai-correct ng dating gumawa ng motorsiklong ito. Subalit ang tugon ng translator niya, binalik naman namin, kaso ayaw tanggapin. Baka daw kasi hindi na break in, tsaka sobrang laki daw talaga ng gumagamit ng motor nito. Pwede nga! Para daw langaw na nakasakay sa kalabaw. Paano masabi? Kalabaw pala na nakasakay sa langaw. Piting yawa ka! Tuluyan na nating imbestigahan kung ano talaga ang pinagmulan ng pagtirik ng motorsiklong ito kahit bagong gawa lang daw. Pakinggan natin ang kuro-kuro ng mga investigador ng motorsiklong ito. May butas eh. May magaspang eh. Ibig sabihin ito may butas to. Ayan, tingnan mo, matigas oh. Tukod, tulak mo. May butas yan. Kailangan i-explain mo yan sa foreigner dyan. May butas yan. Confirm yan. Ang kalura, butas yan. Yan lang. Oh, butas. Sabi na eh. Magaspang eh. Nakawala sa ating pamak yung finger yung gamit ang finger of death. Isang malalim pang pag-iimbestiga dahil mukhang nagmukbang ng buhangin ang kanyang piston ring at ang kanyang cylinder block. Magaspang. Tinignan mo yung filter niyan? Hindi na ito perfectly circuit. Magaspang, oh. Magaspang. Di pwedeng hulugan ng munggo dahil siguradong tutubo dito. May mas malalim pa pala itong problema kung kaya't napuno ito ng lupa at buhangin. At ang kanyang mags ay pinalitan daw di umano ng 17 na rim. 17 na po kasi yung gulong niya. Tapos ang laki niya pa. Malaki siya, malaking tao. Sobrang tangkad. May malaking butas dito sa may gulong banda kasi ang ating finger of death. Ginawan pala ito ng minor solution ng dating gumawa ng motorsiklong ito. Kaya pala hindi ito tinanggap na warranty dahil sinabihan na sila na palitan yung airbox at pati ang kanyang gulong. Ginawan pala ito ng paraan para matakpan lang ang butas, subalit in-enjoy ng may kanya ng motorsiklong ito. Ayan o, ang pinantakip ay yung bottle ng oil. Ito madalas ang issue ng M3 kapag lumulutong yung rubber dito sa ibabaw ay kaya niya nang butasin ng inyong mga airbox. Kaya double check nyo yan sa mga naka M3. Subalit kapag ganito na ang sitwasyon, palit na talaga yan. No solution na ako dito. Sa itsura ng butas na ito, may naaalala kong bida na blurred ang pelikula. Ngayon ay meron pa tayong isang tanong sa ating isipan na talaga namang makakapagpa-step back ng ating banks. Bakit napakalaki ng hiwa naman ng kanyang piston ring? Ayan, talagang sisingaw talaga ang motorsiklo mo dito dahil kahit pigain mo ang ring, ang laki ng clearance. Ayan o, testing natin to mamaya sa cylinder block para makita nyo ng personal. Sobrang laki ng gap na ito, parang 2 pirasong 20 pesos na barya. Dapat ito, ang minimum neto ay 0.15 to 0.25 mm lamang. At ganito lamang dapat kalaki ito. Kapag pigang-pigat o sa loob ng cylinder block, makikita nyo ang clearance sa ibabaw ay 0.15 to 0.20, samantalang sa ilalim 0.20 to 0.25. So ganyan lang yung clearance niyan. Samantala pag pinakita ko naman sa inyo yung unang nakabit o yung tinanggal natin, ayan, kahit pigang-pigain mo na, kumuha ka ng pwersa sa mukha, mga 20 pesos ang pagitan. Eto na siya ngayon, umaandar na, 1 click na rin siya sa push start at pakinggan natin, medyo may tunog na singaw dahil walang takip ang tensioner neto, isa pa, wala pa yung breather hose. Pero all goods na ang unit ng ating repa. Nagsuggest na rin tayo na front shock ng XRM ang gamitin para sumakto talaga ang motorsiklo sa kanya. Kung bakit ko nasabi yon, tingnan nyo. At ayan na nga, may kanya, gatuhod lang yung upuan. Dapat dito ang front shock ay XRM, tapos yung likod na gulong ay size 19. Yan no, kung gaano kahaba yung katawan niya no. Naging laruan ang motorsiklo ng Pilipinas dahil sa laki ng may kanya
ng M3 na ito. Sinabihan ko nga ang ating technician na sigurado ka bang walang back job yan? Dahil tignan mo naman ang mga finger ng may kanya. Parang kamoting kahoy, kalalaki repa. Pag nayakap ka sa leeg dyan, siguradong last day mo na to.